Wala. Thank you so much po. Akala ko meron kayong mga matitinding tanong. Pwede ba ako magtanong sa inyo? Sa media? Sa vloggers? Siyempre, kung sa lahat, hindi ako magnanakaw. Ginagastos ko yung sarili kong pera para makatulong. Dahil naniniwala ako, ang pagtulong ang gagaling sa puso at sa iyong sarili. Hindi lamang kailangan maging mabait ang isang upo. Kung hindi kailangan, may malinaw siyang programa at solusyon para sa tunay na problema. At the same time, yung tanong kanina kung paano rin masusolusyonan na may utang, na may problema ang Maynila, ang unang solusyon po dyan, ako po ang dapat pumasok sa Manila City Hall. Alam po ninyo, mahirap pumasok sa politika sa totoo lamang. Ako po, naging saksi ako na karamihan sa politika. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa dahil sabi ko nga, kung tayo susuko sa balik na bagay, ibig sabihin, susuko na rin natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Kaya hindi po ako susuko. Hindi ko po kinukonsider na ako po ay may kalaban. Kung hindi programa per programa lamang ang kanilang ibaba at yung totoong nagawa. Dahil sa oras na ako po ay nandyan na sa kanilang posisyon, lahat po ng budget ng Maynila ay ibababa natin sa Manileño. Magiging transparent tayo sa lahat ng ating gagawin. Matagal na po tayo naging bulag. Sa akin po, kailangan ipakita natin ang katotohanan para naman masolusyonan talaga natin ang tunay na problema. So, meron pa po kayong natanungan? Wala na po. Ako na lang magtatanong sa inyo. Paano nyo? Tanong, hindi. Meron pang katanungan kayo? Okay, please. Naunawaan ninyo na yes. Una sa lahat, para magkaroon ng matatag na grupo, kailangan magsabi ka ng totoo. Huwag kang magsinungaling. Mahirap man o hindi, kailangan sabihin mo yung katotohanan. Kasi naniniwala ako na kapag totoo ang isang tao, may pupuntahan talaga ang isang relasyon, lalo na sa Maynila. Sa panahon ngayon, ilang taon na ba tayo? After 10 years, malamang mga nagkaedad na talaga tayo. Saan tayo pupunta kung di pa natin naayusin ngayon? Hindi naman habang panahon, malakas tayo at nandito para sa ating mga kababayan. Pero at least sa oras na ibinigay sa atin na tayo ay malakas, ginampanan natin yung pagiging isang tunay na tao. At yun ay ang pagbibigay ng tunay na paglilingkod para sa Maynila. Yes. Ma'am, paano po masusolusyonan yung talamak na nakawalik po sa road 10? Sa road 10 po. Yung mga bumubuha ng mga battery sa Pwede Sakyan, Sa road 10? Yes, ma'am. Siyempre, alam niyo sa totoo lamang, ang punot dulo naman ng kasamaan na nangyayari ngayon ay ang kahirapan talaga. At least kung mabibigyan natin at matututukan ang bawat mamamayan ng Manileño na magkaroon ng trabaho, maging abala, na maging maganda ang kanilang buhay, ay mapapawasan po ito. Lalo na pagdating sa droga, lahat po ng yan ay nag-uumpisa kapag itong ka na kung ano may isipan mong gawin. So ang tunay na solusyon po dito ay buhayin natin ulit yung tao na mabuhay na lang siya ng maayos. Dito po matutulungan natin, hindi lamang siya kundi ako ng buong pamilya. Kung sakali kaya dapat po kayo bilang isang leader, solusyonan nyo ba yung mga nakapasok tao katulad ng nasa ilalim ng tulay natin Hindi lang natin susolusyonan, kundi ahon natin sila sa pagpalambot. Naranasan nyo na bang matulog sa ilalim ng tulay? Naranasan nyo na ba na umiyak maghapon nang hindi kumakain? Mahirap po ang sitwasyon ng isang tao kapag hindi ka na kumakain at wala ka nakatulugan. Uunahin natin na itahon ang mga kababayan
kababayan natin na nandyan sa lansangan. Sapagkat ito po ang unang kailangan ay mabigyan sila ng pag-asa at talagang solusyon. So, ano po ang pwede na maitulong po natin dun sa mga tricycle driver? Kasi parang lagi po silang pro na nare-reeker. Ano po pwede natin gawin na maitulong sa kanila? Yes, salamat sa iyong tanong. Actually, ang unang programa natin para sa mga tricycle driver, pedicabs, ay magkaroon sila ng maayos at lugar na terminal na kung saan sila ay magkakaroon ng pwesto at makakapaghanap buhay ng maayos. Ganun din po para sa ating mga vendors na nagtitinda at naghahanap buhay, nakapakahirap para may maiuwing kinita para makakain ng pamilya, lalagyan natin sila ng maayos na mga lugar para makapagtinda sila ng maayos. Siyempre, pagdating po sa ganyan, dahil kaakibat po niya ng national program, siyempre, pipilitin po natin na ma-implement ito ng maayos na unti-unti sa mga kababayan natin ng mga jeep drivers, lalo na hindi na magkakagad din ang palit ng sasakyan, hindi naman kaagad na may pondo. Diyan, pagkitan po natin kung paano natin sila matutulungan sa budget para sa kanila, na magkaroon pa sila ng extra na pagkakakitaan. Bayan sa babayan, Actually, pagdating po dyan, yung palakasan system, syempre unahin muna natin sa sarili natin. Dapat maging pantay ang ating pagtingin para tularan din tayo ng ating mga kababayan sa Maynila. Ako kasi sa totoo lamang po, sa bawat mga kasamahan ko, hindi ko po tinuturing ang sarili ko na angat sa lahat, kundi kapantay lamang nila na pare-parehas tayong nararamdaman, pare-parehas tayong nagugutong. So dapat yung pagtingin natin hindi na iiba sa karamihan. So at least doon, magiging pantay tayo at magiging maayos yung turingan natin sa bawat isa. pansin ko po yung mga konsehan at mga senators, pag session day lang sila pumapasok. Nabayad lang din sila eh. Pag 1 day lang sila pumapasok, tapos ang senators, more than 1 month pa ang vacation. Hindi pa sila dami na paano matatapos ang mga problema natin? Hindi, actually talaga, lalo na sa lungsod ng Maynila, dapat talaga open ang gallery sa lahat ng organization ng tao na kung saan kailangan magtrabaho ang konsehal, ang vice mayor, ang mayor, na ipakita at ilatag ang programa. Dapat pag-usapan at masaksihan ng kababayan natin sa Maynila ano ba ang ginagawa ng mga opisyalis ng ating nilutulok. Dito po makikita natin kung sino at paano ipinaglalaban ang bawat programa ng bawat konsehal, vice mayor at ako po, kung paano natin iaangat at mapapangibabawal yung kabutihan para sa lahat. Siyempre, kailangan trabaho at maging transparent tayo sa lahat, lalo na pagdating sa programa. Jeff, meron lang kami, sususugan lang ako kasi sa Kakang Boys, diba, nakikita ko sa TV yun. So, napakasimple lang yun kung sa barangay ng pag-uusapan. Ang una may responsibility rin yung barangay. Tama? Kasi under the jurisdiction. Once na hindi mo kaya yan, hingi ka ng suporta sa police. Pero may asa mo yan kay San Tino, sa pre-over, ay rapat tayo. Tama? Tama po ba? Yes! So, dapat yung barangay, kaya nga ang barangay, pag hindi nila kaya hingi ang suporta, so sila nagbantay kasi mga nagbabayad ng tax, tiga sa kanila, di ba? So dumadaan yan. Dapat protektahan nila yun. Ganun dapat. Huwag muna tayo pumunta sa tutulong naman ng ating mayor eh. Di ba? Oh, tapos pangalawa sa mga sidecar, sususugan ko lang din yung magandang hatikain ng ating mayor na nagiging bread and butter. Reker, huli, mamaya babalik, reker, huli. Tama? May solusyon wala. O kayo nga mismo nagsabi wala eh. Tapos ibabalik si wala. Di ba? So dapat doon tayo sa meron. Meron tayong pag-asa, tumago tayo. Diba? Ano yung solusyon ko? Diba? Ako nakikita ko lang na may sasuggest natin. Alam ko naman na pagbibigyan tayo ng ating susunod na mayor. Una, bawat zona magkaroon ng tinatawag na zone office. Yung zone office, may ambulansya, may fire truck,
Di ba? Well-trained yung mga bawat barangay, may 2 representative. Tama? So tapos may daycare. Yung pinaka-zone office na yun, magiging multi-purpose. Magkakaroon ng level parking para mag-street tayo, walang nakaparada. Ang paparada lang, zona. Pwede hindi? Magkilig kayo. Di ba? So, multi-purpose, ground, mezzanine, di ba? Yung mga senior office sa baba, kasi mapapalakas ng planax, o di ba? Tapos sa kabila, daycare, second floor, opisina. Yun ang dapat. Tapos yung tubig na magagaling sa malaking lote na multi-purpose, bababa papunta doon sa pinaka-storage. Magkakaroon ng malaking storage sa ilalim. Para once na nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng kulang sa tubig, kahit 2 linggo hindi nyo mauubos yun. Tama? So, bawat kanto ng multi-purpose sa ibabaw, magkakaroon sa tinatawag ng takip. May malaking makina, once na nagkaroon ng emergency, doon pa lang pwede nang bumbay yung 4 na sunog nila. Yung tubig, kahit 24 hours mo ubusin, di kaya. So yun. Ang tanong daw kasi nito ni Konsehal, ibibenta niya lang yung lupa. Tama ba? Hindi, ang tanong niya ako kasi, paano daw dun sa mga nagbibenta ng lupa? Yun daw, si Mayor daw ang tinatanong ni Konsehal. Paano daw hahabulin? Yun, ito Mayor. Benta niyo ba yung lupa niyo? Ang tanong ko, Konsehal, kung nabenta niyo na yung lupa niyo sa alam niyo, syempre pagdating po sa ganyan, ako, very aware po ako, lalo na dito sa Liberisa, ang mga titulo, sa Paseco, walang titulo, marami po sa lugar sa San Andres, wala rin po titulo. Dapat dyan tutukan po natin at maisulong po yung batas para sa pabahay, para maging maliwanag po kung paano ang proseso, para ito po ay tuluyang mapunta na talaga sa tao po yung pagmamayari sa lupa. Pero syempre, long process po yan, pag-usapan, pero ang mahalaga, isa po yan sa tututukan natin na programa kasi mahirap ang walang tahanan. Di po ba? Yes, ma'am! Gawin mo! Gising pa ba kayo? Yes! Gusto niyo ba magkaroon ng bahay? Yes! Mahina. Gusto niyo magkaroon ng bahay? May bahay po, walang titulo. Tama po yung sinabi ng ating mayora. Marami pong lugar sa Maynila na walang titulo. Yes po. Okay. Hindi Laki ng magpakilala bahay, ko ng walang konti. titulo. Matagal po ako naging investigador ng Land Registration Authority. Ano yung LRA? Diyan po tinitignan yung mga lupa na walang lupa o may nagkalupa, hindi malaman pa paano nasa kanya yung lupa. Marami pong ganyan. Okay. Ngayon, ang sabi ng mga nakaupo, magpapatayo ako ng building. Ang problema, lupa. Hindi ko sinasabing eksperto ako. Pero marami ako nakikita, bakanting lote sa Maynila. Pag upo ni Mayora, uunahin ko yan. Okay ba sa inyo? Yes! Kaya ko rin nung mag-imbestiga na pag sinabi mo, amin to eh. Pero ang tanong, pag hindi mo inimbestigahan ang tama yan, yung pala, ang nasa likod nun, yung dating, ano mo na. Ganun po yun. So, maganda yung tanong niyo po kanina eh. Katulad ng tinanong ng isang kapatid natin, baba naman po yung mga nasa ilalim ng tulay. Bakit ito kinakailangan itapon natin sa malayo yun? Hindi. Sa Maynila pa lang ho, ang dami ho na nakatiwangwang na lupa. Naniniwala ba kayo dyan? Yes! Taga Maynila ba kayo? Yes! Pero nakapigil siguro kayo. Pagka umupo si Mayora, imumulat ko sa inyo lahat kung nasa yung lugar na yan. May 8 pesos kayo makakarating na kayo sa lupa. Okay ba sa inyo? Kasi, hindi ho lahat masasagot ni Mayora yung katanungan ninyo. Kasi katulad kanina,
Maganda naman yung tanong niya. Mayora, kasi po sa rote nagnanakawan eh. Hihilingin ko po yung tinatawag na katulad nyo sa traffic, di ba? Traffic SAR. Yan, pakikialaman ko yan. Pakikialaman ko din yung sinasabi na may nakawan doon. Sabi nga nung ating magaling na mga kapitan, kahit na ano ang galing, si kapitan ay nakaganon, magsumbong sa pulis. Kaya ginagawa ho namin yan, kung sino yung station commander, pinatatawag namin. Pag hindi niya kaya, ang Timano, pinapantang agad yung station commander. Okay ba sa inyo yan? Yes. Yun ang gagawin namin yan. Ako, paulit-ulit nakikita ko yan sa road 10. Ninanakawan, harapan, walang oras. Hindi. Pero pag hindi kaya ng barangay, maglalagay ho kami sa City Hall ng opisina. Hihilingin ko na ako umupo doon, on the spot. Aaksyon ako yan. Okay ba sa'yo? Yes. So, siyempre, patatawag natin yung nakakasakot na barangay. Mag-open forum tayo. Kapitan, bakit di mo kaya? Isang tanong, isang sagot lang naman yun. So, yung mga maliliit na problema, hindi na ho natin pararatingin kay Mayora. Sabi lang ho, isosolve na namin yan. Okay ba sa iyo? So, pati yung mga driver, let's say sabihin natin, pakanagkala, walang terminal, tama po yung sinabi ng ating Mayora. Walang terminal, pinapalaya, hindi ba alam kung saan yung terminal, yung mga sasakay, hindi rin alam kung saan. Pero, ang iniwasan po natin, alam nyo, ako ay sanay din ako sa traffic. Kaya nagkaka-traffic sa Maynila, ang ginagawang terminal yung kanto. Mali po yun. Di ba sabi ko sa inyo kanina, maraming bakante lote sa Maynila, walang titulo at balokto ng titulo. Yun, susolusyonan po natin. Sa pamamagitan ng pagboto ninyong lahat at puso't damdamin ninyo, isa lang, iupo natin si Mayora. Okay ba sa inyo? So, pag maliit na problema lang, sa amin, no, sasaluhin na namin yan. Criminal element, maglalagay tayo sa munisipyo. Tungkol sa lupa, sasagutin ko na rin. Pero pag mga iba, siyempre, ikukonsulta natin sa ating butihing mayor. Yes! Okay? Salamat sa inyo.